Okay, so sige po, we'll start, no. Pa naman, I think yung pinaka title natin, no, is really more on back office training, the structure or strategy. Ano man yan, no? So, but we've been talking about it for how many weeks na rin po. We have the video naman ng mga trainings natin, and actually meron naman talaga tayong nandyan po sa YouTube, no, yung ating details ng back office navigation, nakaisa-isa po yan. So if wala po kayo, you can actually ask your direct sponsor, no? So meron naman po tayo niyan. So it's really more on ang challenge na lang for us is to really especially for those na hindi pa talaga nag-encode, talagang hindi pa ganun ka-familiar sa back office, is the actual CADing. And I have a good news to everyone. Yan na po ang inaayos ngayon, especially dito sa ating Pride PH, no, na one of these days magkakaroon, na-announce na rin po yan sa FB page na magkakaroon tayo ng actual mentoring on how to navigate back office, no, nakahingi ng 50 dummy accounts, so everybody it's an actual thing, so maganda rin po talaga yon, no, so para it will not be just transfer of knowledge, but actual po naggagawin ng encoding, everything na nagagawa sa back office kasi mga dummy accounts, no, so na work out po yan ng ating office. So soon gagawin po yan, so ginagawa lang yung module, no? Yeah, dummy account is a good idea. So yun po siya. So I'm looking forward to that. So pag na-work out po yan sa face to face, hopefully ma-apply din natin sa Zoom naman po. So next time magulo ang camera ko, gumagalaw. So paano nga ba hindi gumalaw ang camera? Baka mahilo po kayo after natin. Ano nga yan? Wait, ha? Yan. So hopefully hindi na siya gagalaw. So yan po. So and then if you have questions naman po specific for the back office, Ate Faith, ako po, we're here, so we can go back at the end of the sharing. But for today po, ang gusto kong i-share, no, is the practical way of the basic. For example, ikaw, kasi simula mo lang, ano yung gagawin mo? Ano yung paano ba yung pinag-uusapan natin na simple, doable, duplicatable? Paano ba talaga simulan nito, 'di ba? So, ang most of the time sa field or sa atin po, ang laging tanong is paano, or the secret. Ano ba ang secret? Kung may secret man, ano ba ang key to become successful here in Pride? Tama ba? Paano mag-rank up? Paano yung kung ang goal mo o goal naman nating lahat is to have passive income, no? Daily passive income, no? Kung ano man yung amount na yan na dineclare natin na kumbaga ba we're happy with that amount, no? Paano ma-reach yun? So actually that's our goal. Paano ba yan mangyari? No? Yun yung tanong doon eh. Nangyayari ba talaga yan? And paano yan mangyari? So, paano yan mangyari sa atin dito sa Pride? So, I think yun po yung gusto kong i-address with sa meeting na ito. And pasensya na po. Nakikita ko, lumalabas yung okay. Inalis lang po yung kan. So, yun po siya. So, actually ako po personally, no, binabalikan ko nga paano ba ako personally, paano ba kami nagsimula,
paano ba ako nagsimula, kami ng mga leaders na nagsimula dito, paano ba namin na-achieve yung success na yon, ano ba yung mga pinagdaanan, paano ba namin in-apply yung simple, doable, duplicatable na sinasabi natin, ano ba yung naging reason bakit naging successful yon, no? So yun yung mga tanong, no? So pag titignan mo po, kwan lang po tayo ha, it's not I'm actually sharing to the kumbaga ba bottom line, no? Pag i-apply naman talaga natin yung compensation plan natin, ang compensation plan natin, pag i-apply natin siya, paano tayo magkaka-income ng daily, kumbaga ba tuloy-tuloy, pag pumunta ka sa back office mo, nandun talaga ang daily income mo. 'Di ba? Paano yan mangyayari? 'Di ba? Yun naman talaga yung totohanan diyan. Paano ka magkaroon ng daily passive income? So in the application of the compensation plan, simple lang siya actually. Pag meron kang active leaders na gumagalaw, balance left and right. So yun yung application ng compensation plan. So gusto mong makakita ng daily passive income dyan sa back office mo, no, kumikita ka talaga ng everyday. So let's just say goal mo kumita lang kahit 5,000 pesos a day, $100 US a day, no? Paano yun mangyayari? Pag meron kang nag-i-encode na downlines, pag meron kang active na gumagalaw na leaders, kumbaga ba yun naman yung pinaka basic na yun, eh, no? Sa akin po personally, in my account, no, I have yung kinikwento ko sa inyo, I have an account na hindi ako bumababa ng 1 million peso a month, no? Pero 3 lang yung aking leaders doon. So bottom line, dun sa goal natin, sa goal natin, para maabot natin yon, kailangan meron talaga tayong leaders, no? Ano ba yung leaders? Ano ba yung leader na ito? Lahat, kasi tayo po gusto natin yung income na yon, no? Pero pag ikaw ba nag-commit kang gagawa ng negosyo, sino ba yung una mong iniisip na ano ba yung gusto mong makuha na leader? Sino ba yung una mong iniisip na ma-invite? Or ano ba yung unang tumatakbo sa isip mo? Kwan ba? Magbenta ba? Mag-try, mag-demo ng product, tingin ng magbebenta, tingin ng mga may sakit, or hahanap ka ba ng leaders? Sinong leaders yung hahanapin mo? Ano yung nakikita mo na leaders na kukuhanin mo? 'Di ba? So napaka-importante nung yung paano natin sisimulan, no? Sisimulan yung negosyo natin. Pasensya na po ha. Actually, parang nakikita ko talaga magalaw ang camera ko. Wait lang po. Hopefully. Wait lang. Okay. So, again, sino ba, so going back po, no, sa sino ba yung, ano ba yung ideal, or katulad sa akin, no, ang goal, tatlong leaders ang nakuha ko, tatlo po yun sa isang account ko, pero enough yung tatlo na yan na mag-create ng 1 million na peso, 1 million peso a month sa tatlong leaders na yan. Di ba maganda po yon? Tama ba? Maganda, no? Pero ang question yan, paano mo kunin yung leaders na yon? Kasi alam actually talaga naman natin eh. Alam natin na ang dinidiscuss ko po dito as, alam naman natin there are 4 types of members sa atin, no, dito sa ating Prive. Meron tayong user, meron tayong user or consumer, meron tayong retailers or salesman, no, meron tayong mga networkers, at meron tayong builders. So since this is also mga leaders, mga members na po tayo, so
the direct to the point is us committing to the business. So parang I'm assuming tayo po na nandito ngayon, ang commitment talaga natin is to really build the network, no? To build. Hindi na on the, kasi po yung, ma'am, baka yung table po, Sheki. Sorry talaga. I think, Ate Faith, sandali lang ha. Can I just check? Pati po ako baka pag natapos po tayo mag-meeting, hilong-hilo na po tayo lahat. Pasensya na po, give me lang 1 minute lang ha. Give me 1 minute. Ayusin ko lang. Yan. Hopefully po hindi nagagalaw at hindi tayo mahihilo, no? So anyway, so going back po sa sinishare ko about the yung pinaka gusto ko po kasing i-share dito is all about how does it look like yung sinasabi nating simple, doable, duplicatable na system. So first, no, going back sa pag-build, so from the time na we know that in terms of building the network, ang goal talaga natin is magkaroon ng daily passive income, no? Whether may ginagawa tayo or wala, meron, kumbaga ba, tuloy-tuloy yung kinikita natin, no? So with that, alam natin na importante para mangyari yan, kailangan talaga nating makakuha ng tamang leader. Tama? So dapat, kumbaga ba, sa atin po dito, if for now we're doing the business, pero ang focus natin is kumuha ng user, nandun yung malaking effort natin, andun sa product movements lang din talaga tayo na sige, retail lang muna. Kumbaga ba, kung ano lang yung time na pwede mong mabigay, especially, so it's not, yung goal natin, hindi, kung ang goal natin is talagang kumita ng mabilis or depende sa kung kailan mo gusto, no? Kung ang goal mo is mag-earn, ang goal natin is mag-earn agad or kumita nun, mas tatagal pa yung proseso. Kasi alam naman natin na the builders, which is, I'm assuming, lahat tayo gusto nating maging part of that kasi we want to become successful. Ang magwo-work talaga is pag meron talaga tayong katulad natin na katulad natin na leader na gagawa ng negosyo. So, yung simple, doable, duplicatable actually na sinasabi natin, no? Ano ba yung dinuduplicate natin sa negosyo na to? It's basically us, no? Kasi kung gusto nating makakuha ng leader, tayo dapat muna maging leader. Alam naman po natin yan, no? If you want to get, if ang ina-attract natin is maging leader, dapat yung action natin pang leader action din. Gusto natin makakuha ng leader na magaling mag-present, marunong neto, ito, pero dapat tayo rin yon. Makakuha tayo nun. So, kung ang pinag-uusapan natin, the simple, doable, duplicatable, kasi ano ba yung dinuduplicate natin?
Actually po, sa negosyo, sa atin sa network marketing, yung leadership equals duplication po na yan. Ang dinoduplicate natin is yung leaders na hindi, nakatulad natin, matuto sila sa basic na paggawa ng business, hindi sila maging dependent sa atin. To really, not just, ang nakita ko po kasi most of the time sa field, no, yung, and wala po ako dito, I appreciate this, yung mga leader na 24/7 nandyan sa mga leaders nila, grabe, naging customer service na sila, lahat, everything, ginagawa na nila, sige, mag-build ka, kumbaga bahati na sila ng trabaho, wala naman pong mali doon. But the simplicity ng paggawa ng business, which is simple, doable, duplicatable, nawawala po. Nadi-disempower natin yun, nasasabotage natin yung leadership. Pag ang ginawa po nating pag-duplicate ng negosyo is hati tayo ng trabaho, or ako yung, kumbaga ba, supposedly, we will help them to build, no? Yung help is pag hinati mo yon, I will help you paano mag-build, but you will build the business. So, kaya napaka-importante po for us na pag-commit natin sa paggawa ng business, sa simula pa lang, nandyan na tayo sa mga leaders natin, especially sa mga bago po nating ipinapasok in the next 30 days, alam natin ano ba yung dapat i-duplicate nila? Paano ba ang simple, doable, duplicatable na paggawa ng ating private business? So for example po, let's just say meron ka na ngayong leader, no, na sasali sa iyo. Okay na siya sa product, okay na siya sa testimonies, unbelievable. Kumbaga ba okay na siya? Ang sasabihin niya na sa iyo ngayon, sige, sasali na ako sa business. So ano po ang una mong gagawin? Paano mo gagawin tong negosyo? Paano mo siya ikakadi? Paano mo siya sisimulan? Ako po, pag meron pong, of course tayo naman, always nagsisimula po tayo sa produkto, di ba? So pag ang isang leader or isang prospect nagsabi po talaga na gagawin niya na yung negosyo, ang una ko pong ginagawa is to really guide the person. Ang hinihingi ko po muna bago mag-encoding. Siyempre, bumili na siya ng product niya. Bumili siya ng product, nag-testimony na, hindi ko pa yan na-encode, no? Ang una ko pong ginagawa is humihingi ako ng oras. Can I discuss to you? Can I discuss to you the compensation plan? I know you've heard it kasi napa-attend mo na yan ng Zoom eh. But can I discuss to you the in-depth compensation plan? So, bago po i-encode, dinidiscuss po muna yung in-depth compensation plan. Ako po how I do it, no? So, pagpasok sa Zoom po, usually naman we do it sa online, no? So, papasok po sa Zoom. So, I have that PowerPoint presentation ng the basic compensation plan. So I'm making sure, so I don't assume na alam niya. So I ask, no? So ito naman po, just to reiterate, the compensation plan, we have 7 ways to earn. Ito po siya. But ang disclaimer ko lagi is, since this is already in-depth, no, you can ask your questions. Kasi this is very important na maintindihan mo muna ito bago tayo mag-encode. Kasi napaka-importante ng structure mo, and I don't want I want to guide you na naiintindihan mo rin bakit natin gagawin ang structure mo. Bakit 3 accounts ang bibilihin mo? Kasi syempre, di ba, bumili siya 1 account lang eh. So, pag dinidiscuss ko po yung compensation plan, since dati niya na rin yung alam, no? Inaalaw ko siya magtanong in the middle. May questions ka ba? May ganito. And pumapasok po ako to discuss
the structuring. Sa atin po, the beauty of our compensation plan is that we can actually support each other in terms of, since the best strategy is to go deep. So in going deep po, since hindi lang naman dalawa ang magiging direct downlines mo, ang direct sponsor na gagawin mo, no? Ang tendency mo is ibabalance mo, tutulong ka sa left and right. So pinapakita mo rin sa kanya na wow, I'm also starting. It will be very good for you, no, na nagjo-join ka ngayon kasi I'm also building the business. So that's also part, no. So but you ang nadidiscuss mo sa kanya na 3 accounts with our puntahan ko lang pang ano. So dinidiscuss natin yung structuring natin. So pag natapos may discuss ang compensation plan, no, the basic compensation plan, may question siya dyan, at least the basic, mas may naiintindihan siya. Kasi ito yun bakit ka nag-come up, no? Bakit ka umabot sa ganitong strategy, no? And sometimes i-discuss mo sa kanila, no, bakit 3 accounts or bakit hindi isa lang? Bakit hindi necessary na kailangan mag-5 or mag-7 or mag-9 accounts? Bakit okay na? Why 3 accounts is ideal account, no? Then i-discuss mo to bago pa mag-encoding, no? I-discuss mo ito na I would strongly suggest, no, since you will be building the business, that you get 3 accounts. So ito kumbaga ba, ito yung bagong nagsabi na I'll do the business, no? Ang ganda ng product, ay interesado ako na gawin ng negosyo, no? So and for me and tayo, ganito lang yung dinoduplicate natin. You get 3 accounts, at least to start with, you get 4 leaders, dyan muna tayo magpo-focus, ganon. So anyway, meron tayong caddying in the next 30 days. I'm here for you. Gagawin natin together. Yung sinasabi ko po na hindi siya you are really, yes, you are the CEO of your company, you are the owner of the travel agent, but at the same time, you will be also the tour guide. Hindi ka lang magtuturo, but you are there. No, hawak kamay na okay, ganito siya, ito na yung first step, second step. So ganun siya. So ako po, so I do this, no, dinidiscuss ko to para naiintindihan niya na 3 accounts, no? 3 accounts yung kukuhanin niya. Kasi minsan dyan pa lang nagkakaroon na hindi kasi na-explain sa akin. Or hindi ko naiintindihan, ganun pala yun, no? And at the same time, the ideal account po talaga, if money is not an issue, we encourage them to have the diamond account para at least dun pa lang makakatipid na siya. And napakaganda rin ng having a diamond account kung money is not an issue, no, for that person or kaya niyang gawan ng paraan, then by all means, allow them, encourage them to do it. Kasi po, alam nyo naman na in terms of commitment, mas malaki po ang at risk, mas matindi po ang commitment na kayang ilabas. No, mas like ako po, no, I have a business, a coffee shop business, no, ang investment po is 8.5 million, no, for 1 store, no. And kahit po malugi yan for that month, no, hindi kumikita ng ganon, hindi ko po yan basta isasarado, hindi ako basta mag-quit. Kasi ang laki po ng puhunan ko. No? And minsan halos magkapantayan. Kung ano yung kaya mong i-commit, ano yung paniniwala mo, mas kaya mo yun ibigay, no? Yun yung mas malaki ang commitment na nakikita mo. So most of the people that makikita mo talaga dire-diretso sa paggawa, nagda-diamond account. When we started the business, diamond account po talaga. The rest are really silver account, no? Ako po personally, hindi ako nagpapa-diamond ng 3. For me, isa lang po talaga. Your main account, that's really good. Not even gold account, no? Kung i-gold mo, ipunin na lang natin yan.
And hanggang sa makagawa ng paraan, umabot yan ng pang-upgrade. Nang maging yung 3 pins mo na yan. Kasi remember, dito sa atin, pag mag-upgrade ka, bayad ka ulit. So better from silver to diamond. At least ako po mag-disclaimer ako I'm not, this is how I actually do it. I see it as effective, but who knows po, yung sa iba, they want it na may gold account, go ahead. No? So if we are not saying po na hindi, bawal or ganito, it doesn't work. No? But I'm just saying, sa atin po, again, the ideal account, if money is not an issue, kaya nilang gawa ng paraan, by all means, palabasin niyo po sila ng diamond account. No? Kasi commitment din po yan. And ang maganda dyan, meron silang revolving inventory. So, diamond, silver, from there, build lang muna sila left and right. So, usually po, yung first leader nila, first recruit nila, second recruit, third recruit, fourth recruit nila, nandyan ka talaga, making sure na hindi sila maiiba ng pwesto. Na mamaya, naging si leader 3, napunta na dito. Na iba na. Nagkamali, dito na. Ito naman, nandito na. So, making sure na talagang go deep, no? So, part role ng upline po talaga yan. So, part yan ng ating gagawin. Kasi remember po, most of the time, mas natututo ang ating mga direct sponsor sa ating ginagawa kesa sa ating sinasabi. So, napaka-importante po yung first 30 days from the time na nagsabi sila na magbi-build, na gagawin natin sa kanila kung ano in action, kung ano yung gusto natin na iduduplicate nila. So, kumbaga ba na makikita nila, okay, ito naman pala ang simple, doable. Kumbaga ba, not na, sige, ako na lang gagawa. Hindi po yon. But that sila ituturo natin para yun naman yung ituturo nila at yun yung ituturo. So that's why it's really going back to basic ng how does it look like yung simple, doable, duplicatable na yan. Kasi nangyayari talaga yan sa simula from the start. So again, pag natapos ka na nag-share no ng compensation plan, na discuss mo na yan, usually po yung next na nangyayari is you will schedule, no? Unless on fire masyado yung leader na yan, pwede kayong magtuloy, mag-encoding. Pero pag hindi, kumbaga ba tinitignan mo rin, ako naman busy din, no? So minsan ini-schedule ko, depende, no? So can we set tomorrow for registration encoding? So hindi ko pa rin ini-encode. Kumbaga ba, you have to encode them kasama sila. So katulad po ng sinasabi natin, pag nag-encode tayo, yung first account, tayo ang direct sponsor. Ang second and third account, siya na ang direct sponsor. So that's part of the strategy. So sa pagturo natin sa kanila, okay, naka-Zoom. So, ipapakita mo yung encoding, ipag-register mo. So, papasukin mo yung account mo, nandito yung pins. So, re-register natin. So, you'll ask, ano nga yung email ad mo? Or kung kumpleto na, ika-copy and paste mo. Pero nakikita niya, no? So, pinapanood niya yan. Then, after, so, sasabihin mo, ako muna dito sa first account mo, ha? So, panoorin mo. Because after this, mag-share ako ng screen, ikaw naman. So, I'll watch yung pag-encode mo ng account number 2 and account number 3. Ano man po ang edad niya. Okay? No worries, andito ako mag-guide. No? So, pag siya na ang mag-encode, so, yan po, mai-encode niya na yan. So, usually, no, at the same time, making sure na may 3 account siya, na-enroll mo siya, no? Na may 3 accounts siya. What if worst case scenario? And this actually nangyari po to sa USA, no? Parang talagang I really strongly encourage them, no? Please favor
I would, okay lang po sa akin. I'm okay if you will say no for the 3 accounts. Kasi 1 account lang ang gusto nila lahat, no? I'm very okay with that, no? However, can I just explain first? But still, after ko nag-explain at nagsabi pa rin kayo ng no, you will still go for 1 account, I'm very okay. Okay lang po sa akin. At least on my part as an upline, nagawa ko yung to guide you. Hindi nyo ako pwedeng balikan. So, I did that. So, binigyan ako ng chance to explain, no? This is under. So, there are times, meron ka ring magiging downlines, no, na for some reason, the direct sponsor or yung mga uplines sa BAB, medyo hindi ganun ka-active. So, tayo na very active upline, tayo yung sasalo sa mga yon, no? So, and this is part of it. So, pagka-explain, ang decision nila is to still have 1 account. And so, with Smile, okay, I'm okay with that, na 1 account lang. So, tumakbo for how many weeks? And then they requested for another Zoom and sabi nila, sana nakinig kami. Kasi ngayon, nasa ilalim na. But the good thing again is may cure naman yung compensation plan natin. So, but basically, bottom line is, at least hindi taas ang upline, hindi tayo masisisi, no? Before tayo pumasok sa encoding, just make sure na naiintindihan nila bakit 3 accounts, no? So, yun po yun. So, pag natapos yan na na-encode, what's next? Ano na yung next natin dun sa ating invite? Paano na natin siya ikag-guide? So, ngayon meron na siya, no? So, meron po tayong first, we'll have to leverage with the system na meron tayo. When as we have to understand ano yung role natin as an upline. Ano ba yung role natin as an upline, no? Is it 24/7 na taga-sagot lahat, may purchasing, lahat ng problema, lahat ng mga kung ano man yan, ikaw ba, tayo ba? Is that our role as an upline? No? I know po that we don't have that. I don't know kung darating tayo sa talagang super ideal company, super perfect company. I don't think so, no? But even to that level na sasabihin mo sobrang ayos na ng kumpanya natin, we actually know na hindi pa. Mas sobrang dami pa natin kakainin bigas, no? But at least meron tayong mga konting nandyan in place na pwede na tayong mag-leverage. Kasi supposedly po as an upline, ang hindi po natin role to be there with them 24/7. Siguro, ako po, pag nakakita ako ng upline, naggrabe po, no? 24/7, sobrang busy siya and all, no? Baka po matakot ako mag-join. Kasi po, ang mindset ko, I want to do this business to have time freedom. And I'm sure all of us, no? And hindi para the more na habang kumikita ka, grabe na yung, di ba? Yung magigilty ka na, I want to be the best upline. Grabe, dapat nandyan ako sa lahat. I don't think po I will be inspiring to you. Or tayong mga uplines will be inspiring to them. Wow! Kasi tinitignan nila tayo, parang wala naman siyang oras. Diba? Pag ako po, yun talaga ang una ko, no? Maalala ko, kaya ayokong nurse po ako, kaya ako nag-resign dun sa first job ko because nakita ko yung future ko dun sa aming supervisor, yung head nurse namin. Ayoko yata yun. So, and same thing for us, no? So, what's our role, no? Is first, kahit po
marami pang inaayos sa kumpanya natin, meron po tayong pwedeng magawa na makapag-leverage tayo, no? So I think una diyan, no, we have to kasi alam dapat ng ating mga leaders ano yung mga tools na meron na tayo dyan, ano yung system in place na meron na dyan, para pag meron silang problema, hindi ikaw yung lalapitan nila. Unless problem siya, unless a challenge siya for network building. Pero pag challenge siya na, ay, paano po ito, bibili po kami, ay, paano po ito, yung shipping po, dadalin dito, ay, paano po ito, pwede po yung replace, pwede po pa-follow up to, wala na, naging customer service na si upline. So, is that simple, doable, duplicatable again? Is that, yun ba yung gusto ulit natin na gawin? So, pag naging customer service ka na, dapat 80%. Supposedly, 80% of our time, nakafocus siya in supporting, helping our network to build. Nasa building part po. But in terms of servicing in customer service and all, kumbaga ba portion siya. 20% or even less. Kung kaya ng nakaseta pa lahat, the better. No? So, that's why importante. So, naka-encode kayo, then you start to tell that person, okay, meron akong sa paggawa ng business na to, meron tayong gagamit tayo. I know, no, gagamit tayo ng mga tools. Then, first, I want you to have a WhatsApp account. No? Oh, meron ka bang Facebook account? For sure, meron yan. No? Facebook account, Messenger account, WhatsApp account, and WhatsApp account and Telegram account. So, yung 4 po na yan, pa-install. Kung wala ka pang Telegram, gusto mong gawin to negosyo na to, pa-install po. So, para ma-add kita or i-add kita doon or i-add mo ito. So, ganun po siya. No? So, sa WhatsApp naman, importante yan because especially, tayo po, based on experience, tayo sinishare natin, I want you, yes, we think, we act locally, but we think globally. Better po, if we really want to have a daily passive income, let's stop, let's have that intention, let's create that market, no, na meron po tayong global market. So, pag may global market ka, importante, meron kang WhatsApp. So, yan po siya. So, yan ang unang pinapagawa. So, pinapakita natin, inaalaw natin sila to explore the business, learn it also, no? So, binibigay natin, ito yung website namin. So ibibigay mo yung link for the website ng company, friveinternational.com. Pwede nila, dito pa lang, makikita na nila mga may-ari, anong background ng may-ari. Marami na sila yan. Yung mga interesado, makikita mo talaga, magsi-search, titingin talaga yan. No? Bibigay mo yan and they have a lot of things na pwede ring i-explore sa ating website. No? And then you give them the link, no, which na-encode mo na yan, may link na yan, ipasave mo yan para hindi na laging titignan, no? So even so yan siya yan sa mga first meet up niyo to. So hindi ka in the next 30 days po, hindi ka mawawalan ng ituturo. Hindi ka mawawalan ng kung ano yung gagawin yung dalawa together in the next 30 days para yung action na ginawa nyo, yun yung idoduplicate nila. Na kaya naman pala, kaya ko, nagagawa ko na eh. Kaya. So yung simple, doable, duplicatable. Tayo talaga alam natin paano natin gawin sa kanila. So ito yung link, ito yung member login. So papatabi mo sa kanila. No? Of course, part ng mga conversation, no, kahit every other day, daily 1 hour, hindi ka mauubos ng sinasabi. Ako po, nagpapakuha talaga ako ng notebook. No? Pag nagsabi na talaga yan na maggawa, pwede ba bili ka ng notebook? Ako sinishare ko, ako rin meron. Kasi lalo na sa bubble charting. No? Yung mga, and part din po niyan, we don't trust our mind. No? Kasi minsan,
for example, kami, nagsisession kami, sinusulat niya doon. And minsan may kausap din siya sa phone, sinusulat niya din doon para after the day, meron pala siyang commitment na nagawa, gagawin niya next day. So, part talaga yan in the next 30 days, no, ng paggawa. So, also, ito po, no, dito pa lang ubos na ang oras mo sa website na to, ielite.org. Ang dami pong testimonials dyan, everything. Dyan pa lang mag-e-explore ka, madami ka nang matututunan. Meron po dyan back office. So, ubos na oras mo dyan. Dyan pa. Hello, Ate Faith, nakikita nyo ba yung screen ko or ako lang nakakakita? I felt na parang hindi pala ako nag-share screen. Kanina pa ako nag-share screen. Wala kaming nakikitang screen. Oh my God! Sabi ko, asan na yung mga pinagsisend ko sa kanya na photo na hindi, kanina pa ako nagsisend. Oh my gosh, this is not good. Wait. Share screen. So I'll make you host again so you can make share screen. Pero kanina pa ako host. Kanina pa ako, promise. Sabi, ano ba yan? Buti naiintindihan nyo. Ano ba yan? Allow recording. Ang galing-galing ko naman. Yahoo. Ang galing ko, mag-share ng screen. Hindi mo ako ni-remind, Ate Faith. Imaginein mo, nandito na ako. Kanina ko pa dinidiscuss to. Pinapakita ko ito. Nagkikita nyo na po ba yung screen ko? Grabe. Diba? Bakit pinagyabang tuloy yung mga gustong ipakita, no? Bakit ganyan? So, habang nag-share po ako kanina, ako lang pala nakakakita. So, anyway. So, okay lang. So, I'll go back. So, tayo-tayo lang naman, no? So, eto. Balikan ko lang ng konti, no? Tatawa. Hay, nako. So, ito yung website natin, priveinternational.com. I'm sure, alam nyo po, gumagana po ito. Marami po silang mababasa, makikita dito. Pwede nyo po itong isend. No? Sinong mga may-ari dyan? Saan yan base? Kailan yan? Marami po itong masasagot. At gumagalaw na naman ang aking screen. Okay, so, of course, ito yung ating member login. No? Alam natin yan, nag-encode na yon, sinasabihan na, to the, even yung nitty-gritty na sinasabi mo na, pa-save na po ito para hindi lagi para next time. So, there are even times po, no, na tuturuan mo sila paano mag-save, saan, paano, ganon kaklaseng kadiying. Saan ko isa-save? O dito, kahit online po yan, ganyan po pinagdaanan namin yan. And then, yung pasulat na rin po, please, pwede pasulat yung username and password para just in case. So, mga tipong ganyan ka-detalye, no? Tapos, again, ito, I believe nandito na tayo sa part na to, no? Ito yung ating ielite.org. Dito pa lang, marami na tayo masyadong may explore. Kulang oras na tayo dito, no? So you let them explore all. So part ng kwan mo, pa-explore yan kasi diyan din sila makakakita ng mga testimonials. Marami silang makikitang information dito na makikita din nila nakakailanganin nila. Minsan kasi sila din yung nakakaalam ng market nila, nakakaalam na gano'n. So nakikita nila kung sila din nakikita paano nila in terms of their personality, paano nila gagawin yung business na mag-fit sa kanilang cloud, sa network nila. So you allow them, no? So itong ipoprovide mo na tools for them. Tapos, of course, yung iTerra Care channel, dito po, lagi din po itong ina-update ng office, ng ating HQ. So you subscribe with our iTerra Care channel,
para hindi ka na kung saan-saan pa pupunta. Yung leaders mo, hindi na kung saan-saan maghahanap, magta-type pa yan dyan, although ginagawa ng lahat yan. Pero at least from time to time, dito ka lang dito sila dumidiretso. Nakikita nila, may bago na naman, no? Nag-upload na naman 7 days ago, may in-upload na naman ng ganito. So lagi po yan, yung mga nami-miss out na mga trainings, ganyan, dito po ina-upload po yan ng office. So, iTeracare, so you let your downlines, no, pa-subscribe. So make sure na naka-subscribe ka na ba? So usually ang ginagawa ko po, naka-Zoom. So sa Zoom, okay, pa-subscribe. So makikita mo naka-subscribe na siya. So yan yung mga i-open mo. Yan din yung ituturo nila. Paano mo ginagawa sa kanila? Yun din ang gagawin nila. So, and then of course, sa atin po sa Pilipinas, ipa-likes nyo po sila, ipa-follow nyo po sila sa ating FB page. No? Yung FB page po natin, pa-like po dito kasi from time to time, dito nyo makikita ang mga trainings, dito nyo makikita ang mga promotion, mga kaganapan sa Pilipinas po, and hindi lang yan. No? Ito po, leverage natin siya for tool, no? Leverage natin siya na hindi yung mga challenges, especially with products, pwede na silang dumiretso sa office, no? Pwede nating ibigay ang customer service ng Pilipinas para pag meron silang gustong i-follow up na shipment, i-follow up na bonus redemption na product, meron silang gustong i-replace, defective yung product, pwede na silang magdiretso. As an upline, hindi na sila sa atin, i-connect natin, gano'n. And kasi yun din yung gagawin nila eh. So tayo talaga, maximize natin the 80% building the network. So we leverage, ito yung mga available, no? Even dito, pwede silang magtanong. May messenger, may link to na pwede ka mag-message, no? Magkano ba ang anything na pwede nilang tanungin, especially with regards to withdrawals ng ating income, no? Ang ating product, anything to do with product, shipment, available products, pwede po magtanong kay Prive, no? Prive PH. Dito sa messenger na to, pwede silang mag-message dito sa FB page na to, sumasagot po sila yan, and at the same time, kunin po ang ating customer service ng Pilipinas. Meron po tayo niyan. Hingin nyo po sa direct sponsor nyo. Para ikaw, yung mga yan, hindi na natin trabaho. Nakadiretso na sila. No? So, another po is, ito, better din po ito. Ito naman yung Prive International na FB page. So ipapalo mo din sila dito. Every Sunday may mga ini-interview, product testimonials, business testimonials. Nandyan lahat, naka-archive po yan. Pwede nilang tignan, panoorin, no? So makikita nila minsan nag-a-update din dito ng mga events ng company, nag-a-upload din. So pwede din nila tong tignan. So ito yung mga like, follow mo sa kanila na importante, no? So, para guided na kaagad sila. Ano ba yung, okay, first, sinong kakausapin ko pag product? Ano itong mga importanteng kailangan nandun ako, no? So, another is, let them subscribe sa ating Telegram ni CTO. Ni Chief Training Officer Nathan Demisilio. So may Telegram po siya. Ito po yan, Prive iTeracare Global by CTO Nathan, no? Nathan Demisilio. So makikita nyo, grabe, yung pag-upload niya updated. Kasi katulad nito, New Zealand. Nasa New Zealand sila, second day ng training nila ngayon. Makikita mo, ito, New Zealand event nila. This was yesterday, no? So, makikita nyo din po dyan pag may mga update with regards to ating mga presentation. Kasi si CTO Nathan po ang halos lahat gumagawa ng ating mga PowerPoint presentation, products, compensation plan, new distributors orientation. Makikita nyo po yan dito. Ina-update niya po from time to time po yan sa Google Drive, which is
dito nyo siya pwede makontak at dito din siya nagpipin. Makikita nyo po yan dyan. So, yan po. So, let them have, again, di ba, FB, Messenger, WhatsApp, no? Ang WhatsApp naman, napaka-importante po niyan for us na may global market kasi lahat po ng product na i-deliver sa mga sa mga bansa na walang stockists, lahat po yan dumadaan sa Malaysia, sa international. So, Malaysia-based po yan, international shipping na WhatsApp account po yan. Marami ang nandyan, global mga leaders, members, and dyan po nagtatanong. So, may sumasagot naman dyan from Pride. Pero, usually po, tayong mga leaders, we don't add immediately, i-add kaagad natin ang ating mga members dyan, no? Porque nag-join, hindi. Unless meron na silang kailangan na. Meron na silang kailangan i-ship. For example, sa Japan, as an upline, hindi na ikaw ang magpa-follow up doon. Teach them how to do it. Teach them paano gawin ang purchasing sa back office ng international. Add them here sa international shipping. Gawin mo. Para pag sila naman may nagtanong paano sa Japan, ituturo din nila. So, ganun po yung process. Talagang tayo, kading in action po yung ating pag-train, no? So, i-add lang natin sila dito once it's needed na. Meron kailangan kasi sila na yung magpa-follow up, sila na yung magtra-transact for the shipping, no? Para as an upline, hindi na natin ginagawa. Mas better nandun tayo for them sa mga ABC rules, sa mga weekly meeting nila, sa mga daily meetings nila, yun dun tayo pumapasok, no? But sa mga ganito na nitty-gritty yung mga back up, yung mga ganito po, leverage na tayo, no? So another important po is itong frequency 1 support, no? Kung po, pwede kayong magpa-add sa upline nyo, sa direct sponsor nyo. Actually, dito sa frequency 1 support, hindi ka pwede mag-join dito if hindi ka pa, wala kang username, pag hindi ka pa member, no? So, kailangan member ka. Meron ditong part niya na may files. Pag click mo yung files na yon, makikita mo maraming mga documents na nandoon. No, marami kayong, and usually ito po kasi it was created for the group of USA. Then eventually, alam nyo naman ang global market, wala na, hindi na lang siya USA. Lahat nagsasalihan na sa buong global market. No, so ginagamit na siya. So makikita mo diyan sa maraming mga documents diyan, files na makikita mo, wow, I need this, ay okay to, ay okay, gagamitin ko to. So there are times, depende po kasi sa ating cloud, sa market, kung nasaan ka din, may mga files, may mga documents na kailangan mo. Meron naman yung iba, kailangan ng iba, di mo kailangan. So, depende. So, ikaw na yon, ikaw na yung gagawa. Kumbaga ba, this is your business, that's part of the taking ownership. No? So, frequency 1, also dito naman sa frequency 1 testimonial group. No? Dito naman, kahit po hindi bago, kahit hindi pa-member, wala pang username, user lang, ayaw mag-member or nasabihan mo lang about the business, no? I mean, about the product, hindi pa mag-member, pwede nyo na silang i-add dito sa frequency 1 testimonial group. Dito po, lahat naman ng testimonies, and mostly ang mga nagte-testimony po dito are mga sa USA, no, sa North America. So, mga masisipag po sila maglagay ng testimonies nila. So, makakakita ka po dito, pwede nyo, usually yan, pinapa-browse ko yan, pa-check ako dyan ng mga testimonies. So, dyan pa lang, wow, natutuwa na sila. Actually, nag-check ako, isang oras ako tumingin, nakakatuwa, ang dami pala, no, ang dami ko rin nakuha. So yung belief system nila, aside sa, of course, they are doing the business kasi alam nila the product works for them, no? Yung belief system nila lumalalim sa produkto. Napaka-importante nun. So you let them explore this frequency 1 testimonial group. So another is, you want them, no, dahil meron po tayong mga daily Zooms.
Marami tayong mga trainings out there, katulad ng meron tayo ngayon dito. Saan mo ba ito makikita? Paano ba siya maging para makita niya na hindi mo na siya kailangan sabihan na, oh, meron tayong Zoom ngayon. Nakikita niya na kaagad yung link. Hindi na siya magdidiretso sa'yo na pwede pahingi ng link. So, ang tendency mo talaga is you add them. Add them sa, meron po tayong iTerra Care Community. I think one na to, hanggang iTerra Care Community 6, no? You add them here. Pag nag-add ka dito, dito mo rin pwedeng i-add, especially mga leaders na committing the business, no? Let them fly, no? Pag may leaders ka, papasok, tuturuan mo talaga, pasok mo. Para ganun din yung gagawin nila, no? So dito, i-add mo sila, and mostly yung mga nandito naman po is about mga Zoom link. Kasi most of the time, pabago-bago po yan. So, merong daily Zooms ang HQ, nandyan yan sa back office natin. Meron din tayong daily Zoom sa Pride PH, no, ng 3:30 PM. Actually, FB live yan, no, ng BOP. Meron din tayo sa 7:30 PM. So, medyo marami-rami. Meron actually sa mga mornings din, no, 9:30 AM. So, medyo marami-rami yan, no. And minsan, dito din naglalagay ng mga recorded Zoom. Dito din nag-a-update. So, maganda na i-add nyo yung inyong bago. Diba? So, i-add nyo talaga. So, i-set up nyo muna sila na ready sila. Ready talaga sila. Sabi nila, gusto nila, so naka-ready yan. Another is, no? So, syempre, alam naman natin, ang negosyo, para sila maging successful dito, magbi-build sila ng business, ng network nila, kukuha sila ng mga leaders. So, tatayuan nila itong negosyo nila. So, mag-create sila ngayon ng group chat for their network na binibuild. So, importante po yan, no? So, ngayon, kung baga ba, there are times na dalawa lang kami. Minsan, ina-add ko si May as a support, no? Kasi si May, pag wala ako, nakakatulong-tulong siya, especially for the back office, no? So, nakasama siya sa group chat, no? So, dalawa muna tayo. So, pwede mong i-add dito yung mga leaders, yung mga nag-yes na nagagawa ng business, no? I-add mo sila dito para sa sarili niyang group, tinatayuan niya talaga, no? And ang pinaka-key dyan, pag tinignan mo, is meron talagang regular leaders meeting, or meron kayong mga weekly meeting talaga. Yung iba pa nga twice a week yung meetings nila eh. So, pero sa grupo nyo lang yan. And usually yan, tinuturo din natin yan, ano yung dinidiscuss dyan. No? Most of the time, in terms of their fire, no, the on-fire space na meron sila na nanggigigil na, yes, this is it, gagawin ko talaga to, ito na. Hindi siya minsan nanggagaling sa direct sponsor sa upline eh. Yung nakikita nila na kasabayan ko lang to. So nangyayari siya during the regular weekly meeting na, kasabayan ko lang to. Tapos ngayon meron na siyang dalawa, nagtitestimony siya ng wins niya na kumita na siya, nag-incas siya ng 50,000. Oh my gosh. So ikaw natutuwa ka na rin. So nagtutulungan. So nag-build ka ng leader. So itutuloy hanggang sa, for example, dito, ideal dito, mga around 50 lang kayo. Pag yung leader, tumayo na rin siya, medyo marami-rami na rin siya, magpapakreate ka na rin dun sa leader. Kasi yan kasi yung kanilang weekly. Better talaga to really have a weekly. Kahit isa lang. We started kami nila ito, grupo kasi ito nila Christina Wang. She is a 3-star manager, no, na pag-join niya last year, ito kaagad, create the Zoom meeting, weekly tayo. We started actually 6 AM pa kami kasi that time may 8 AM ako eh. So 6 AM kami, gigising talaga, Pilipinas po yan, no? And ever since, actually, I believe this really works for them, for their team, no? Na sige, wins tayo. Minsan kasi dyan, may pagka-realistic din eh. Magsasabi yung so, ako, alam mo, na siraan ako ng whatever, ng product, or na-reject ako, ganyan. Yung iba mag-share doon na, alam mo, ganyan din ako last week, pero ganito yung nangyari. So sila
nagtuturuan, no? So, although darating yung time, may mga topic na kayo, sila din nagsasalita. So, part ito na minsan iba din na you feel mayroon sense of belongingness. Meron kang i-create na team mo na ganyan. So, hindi talaga pwede na siya lang, mag-isa lang. O sige, tas kayong dalawa lang. Sige na, takbo na siya. Baka magulat ka po, hindi din siya magtagal, no? Sayang naman. So, yan po, ano? So, ito yung pinaka basic na sa simula pag may nagsabi sa yung gagawin ko na. So, pag na-set up mo na po yan. So, let's say okay na siya, naka-add na, nakaayos na. So, the next day, or set kayo lagi. So, very important that you manage expectation, no? Sabi niya, gusto niya to. So, napaka-importante na yung pinaka goal mo kasi sa kanya, hindi man agad-agad, no? Kasi syempre ayaw mo namang isubo sa kanya lahat, no? Pero ang pinaka gusto mong mangyari is magkaroon kayo ng crystal clear na how do you call that? Na parang crystal clear na roadmap. Parang kumbaga yung goal mo, whatever is your goal, no? Let's say gusto ko mag-supper director, no? Kahit supper director muna kasi siya yung may profit sharing. Supper director na meron akong 4 na leaders, no? 4 yung builders ko. And then, at least, nagmi-minimum ako. Magkano ba kinikita pag meron kang maayos na builders na 4 na ganyan? Naku po, hindi ka bababa dyan ng 1 million, no? Based on experience, no? But, syempre, hindi natin yan kinukumit. Kaya depende yon kung gaano ka-active yung nakuha mo na left and right na yan, no? So, pero, kumbaga ba, ganun kaganda ang complan natin na yan posible talaga. No, posible talaga siya. So again, going back is yun yung leader na yon nasaan nga ako? Pag yung leader, pag na-discuss ang income, no? So, but pag yung leader na yon nag-commit na siya dun sa roadmap niya, no? Yung pinaka-goal mo para easier ang pag-build nyo. Ang ina-address nyo na lang is how to overcome. Meron kayong frequently asked questions, how to overcome challenges. Part yan journeying yan But very crystal clear yung roadmap nyo. Kung ang goal nyo is kumita ng for example, 1M or 500,000 a month, no? Paano ka mag-reach sa 500,000 a month? Ano yung action? Tas clear yung daily ba yan? Kung daily yung commitment ng downlines, so daily activities, daily producing activities. Kasi as part o as a direct sponsor, yun din yung role natin na baka mamaya kala niya grabe yung inuubos niyang oras. Lahat. Pero hindi naman pala income producing activities. Panay chika, panay hala. Kumbaga ba, parang feeling niya, binigay niya na lahat ng everything niya. Pero hindi siya nag-guide na, ito pala dapat, no? Pag babalik ka pa, meron ba ako dito ng, wala dito ang income producing activities. The six, no? Puntahan ko lang po yan, no? So yung 6 natin na prospecting, invitation. So ito lang. Wala, simple lang. Dito lang talaga tayo iikot ng gagawin natin, no? So i-guide natin siya, bakit nag-yes yung prospect niya, bakit hindi nag-yes, ano yung pwedeng i-improve. So doon natin siya pwede mo ba akong papasukin, mag-ABC rule. So next natin, ano na naman, ano yung better na dapat meron ka ring spiel or yung paano mo i-share in 1 minute, 2 minutes ito. Paano ka nag-i-invite? Ano yung nag-work na invitation mo? Sa presentation, pwede kang mag-leverage dyan sa mga Zoom na meron tayo, sa mga recorded Zoom. Pero ano yung dapat pwedeng hindi matutunan? Dapat it's a must. Of course, katulad ng inuulit natin, it's the in-depth Totoo ang experience mo sa product,
the compensation plan by heart, alam mo, and ito, yung back office at saka ito, marunong kang mag-guide ng first 30 days sa kanila. So, ito yung ating parang kumbaga gagawin. So meron kang naintindihan mo yung why sa goal setting, hindi pwedeng hindi mo matouch yung why diyan, no? Why, the skill set kasi itong 6 na to but roadmap na okay, ito yung gagawin natin. So okay tayo ito yung trabaho muna natin ngayon. So hindi tayo titigil hangga't wala tayong 4 leaders na tatakbo, no? So okay lang yan, tutok tayo sa ilalim. So next na naman. So next, magugulat ka na lang, yun na naman yung i-duplicate mo sa kabila. Duplicate mo sa kabila. So basically yun hanggang dyan na muna. Anyway, yan I just wanna share, no, na dito pa lang kasi dito pa lang sa takbo na to, parang I think in the next 30 days or in terms of caddying your new ones, no, na leaders na magsasabi sa iyo na yes, I want to become a builder. Yes, I want to have that passive income. And of course, really acting, really, for all of us wants to have that time freedom, no, na hindi tayo nagiging habang ginagawa ang business natin is mas lalo tayong grabe ka busy. Dapat timeline lang siya, no? Hindi ko din po sinasabi na sa first na paggawa ng negosyo natin, hindi ka talaga wala kang laser focus. Napaka-importante po ang laser focus sa simula ng paggawa mo ng negosyo. Until may mga leaders ka nang marunong na tumatakbo na, siguro second, third level meron na sila dyan. So paunti-unti, lumiliit na rin yung iyong, alam ko meron ako niyan parang ganito po. Parang darating ka din naman talaga. Supposedly, this is really the ideal, no? So sa foundation stage natin, which is hanggang talagang makikita mo effort-wise, marami-rami pa rin tayo, no? Effort-wise, yung tao ko, konti pa lang, pero grabe pa rin ang effort natin, no? But we do it the right way, caddying talaga. We teach them, no? Ano yung that simple, doable, duplicatable na yan. Ang maganda lang sa atin dito, income-wise, hindi siya pumapantay sa network. Pumapantay siya sa effort na binibigay natin. So yan ang kaibahan ni Prive International sa compensation plan na meron tayo. So hanggang sa bababa ka na later on, lumalalim ka na, katuwang mo na yung mga leaders mo hanggang sumasalo ka na sa ilalim para katuwang, no, na maging stable yung network niya. And darating yung time, that's the goal, no, na wala na, passive income talaga tayo. Hanggang after kasi ng stability is freedom stage Sa freedom stage, whether may gawin ka, kahit wala ka nang gawin, ang income po tuloy-tuloy. And dun na lang lumalabas yung passion natin na alam natin na we're not just doing this for business, we want to help a lot of people. So, hindi naman porque nasa freedom stage ka na, hindi ka na rin bababa. Pero, hindi na yun hindi ka na nakakatulad ng wala, laser focus pa rin. So, pag pumasok ka na dyan sa stability, freedom stage, na yan, purpose-driven na talaga siya, no? In terms of the level ng purpose-driven of course, lahat naman to, we're doing it for a purpose, no? So, yun siya, and thank you. I know it's already 11:16. Overtime na po ako ng 16 minutes, and maybe pwede po tayong mag-alat ng konting oras for kung may tanong po kayo. I hope na meron kayong nakuha, no, sa sharing natin ngayong araw na to. Good mornings.